Sinuspinde ng 13 araw ang District Engineer ng Baguio dahil sa umunoy pandodoktor at pagsira niya sa mga ebidensya tungkol sa flood control project. Nasa frontline na balitang yan si Reniel Pawit. Sinira at dinoktor ang mga ebidensya. Ganito raw ang ginawa ni Baguio District Engineer Rene Zarate sa mga dokumento ng DPWH na may kinalaman sa mga anomalyang flood control at iba pang infrastructure project ng pamahalaan. Ayon yan sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Kasunod din yan ang pagpayag ng Senate Blue Ribbon Committee na payagang makalaya saglit ang nasasangkot sa issue na si dating DPWH District Assistant Engineer Bryce Hernandez para kumalap ng mga ebidensya. I received a report from Mayor Benji Magalong regarding suspected tampering and maybe even destruction of documents in the Baguio City District Engineering Office. Dahil dyan pinatawan na ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon si Zarate ng preventive suspension sa loob ng 30 araw. Binigyan din siya ng 3 araw para sagutin ang mga tanong sa kanya na may kinalaman sa gross neglect of duty at iba pang reklamo. Kinondena naman ng ICI ang paninira at pagmamanipula sa mga nasabing dokumento. Posible raw na maharap sa kasong administratibo at kriminal ang mapatunayang sangkot dito. Sa gitna niyan, ipinag-utos din ni Dizon sa lahat ng opisina ng DPWH na isumite ang lahat ng dokumento tungkol sa flood control projects at government-funded infrastructure sa nakalipas na 3 taon. Bukod dyan, inatasan din ang mga regional director at district engineer na siguruing handa maging ang mga datos ng mga proyekto sa nakalipas na 10 taon sakaling hingin ito sa kanila. Babala ng kalihim sa mga hindi susunod. Kung ano yung nangyari kay Rene Zarate, mangyayari sa kanila. At sige, kakasuhan namin administratively at criminally at sila ay immediately isususpend at pag napatunayan yung kanilang ginawa, sila ay immediately madidismiss. Ngayong araw din nakipagpulong sina Senate President Tito Soto at Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson sa ICI. Isinumite ni Lacson sa ICI ang 13 folders na naglalaman ng mga katiwalaan na may kinalaman sa flood control projects. Andon talaga tampering, yung paano doktorin yung mga papeles para makasingil kagad, falsifying documents, mga ganon. Ibinunyag naman ni Lacson na biglang sumulpot ang Criminal Investigation and Detection Group sa bahay ni Hernandez nitong Sabado habang kasama siya ng ilang Senate Sergeant at Arms. Operation ng Senado. Nagulat nga ako na biglang may mga CIDG pero umalis din naman. Isusurrender daw dapat ni Hernandez sa Senado ang kanyang computer pero nagbago raw siya ng isip. Medyo nagbago yung isip ni Bryce Hernandez. Hindi agad niya tinan over yung computer. Pinaselyuhan nila. So sealed na yon, hindi na pwedeng galawin yon. Kinumpirma rin mismo ni Senate Sergeant at Arms General Mau Aplasca na hindi na ita-turn over sa kanila ang computer ni Hernandez base na raw sa abiso ng kanyang abogado. Sa halip sa ICI na raw ito dadalhin. Sa isa namang mensahe, nagbabala si Lacson na babawiin nila ang legislative immunity kay Hernandez sakaling hindi isurrender ang computer sa komite. Hindi rin daw nila irerekomenda na isa lang siya sa Witness Protection Program. Nagbabalita mula sa Frontline, Reniel Pawid, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.